Saan ay nagserbisyo ng tapat. Ngunit nung ako'y mag-retire, nakita ko ang problema ng ating bansa. Para sa kakalaman ng lahat, ako po ay Bongbong Marcos Jr. 6 million ang dinala ko sa kanya. May mga dokumento ako niyan. Ngunit after 3 months, ang mga kasama ko, minumura na ako. Bakit daw ganito? After 2 years, 2 years ako 2 years akong umalma. After 2 years, maybe April ako nagsimula na magalit at inilabas ko ang sama ng loob ko sa nangyayari sa ating bansa. Number 1 kasi ang kalaban ko nung ako'y nanunungkulan sa serbisyo, abuso, tarantado at kurap na ninanakaw ang pera ng taong bayan. Yan ang aking legacy nung ako'y nasa serbisyo. Ayaw ko ang mga uniforming madong sundalo o pulisman o ano paman, Coast Guard o Navy ano paman. Ayaw ko pag kayo ay naka-uniform, dapat lagi tayong nakangiti, kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan ay hindi matakot sa atin. Yun yung sinasabi ko. Marami ako naging estudyante ng mga Philippine National Police, Navy, Coast Guard lang yata ang hindi ko naturuan sa mga pamaraan kung paano lupigin ang insurgency. Actually, ang insurgency, kahit ako nakapikit, alam ko ang solusyon. Ang problema nga lang, ang solusyon, nasa loob ng gobyerno, hindi naman nilalabas ang solusyon. Para sa kalaman ng lahat, ako lang ang nag-iisang sundalo lumitaw sa problema ng General Palparan. Ako ay isang operation officer niya nung siya ay commander ng 7 Division sa Central Luzon. Ako ang nakakaalam sa kwento lahat ng nangyayari sa amin. Tingnan nyo ang Central Luzon, malinis na. Malinis na, mahirap makabalik ang Partido Komunista sa Central Luzon. Dahil ang bumubuhay lang naman talaga ay mga taong bayan, ang masa. Sa masa sila kumukuha ng pera nila o ano pa logistic nila. Pero balik tayo sa issue ngayon. Ang issue natin ay ano ba ang pinaka number 1 issue natin? Abusong Congress. Hinahamon ko ang Congress na magharap-harap kami. Ano ba ang patungkol sa investigasyon ng Huwadcom hearing na yan? Di ba ang purpose ng Huwadcom hearing ng legislative ay para gumawa ng batas? Para bang nakapuntirya sa isang tao na sinisira lang? Para sa kalaman lahat, Marcos ako, Duterte ako. Pero tinitingnan ko dito yung tamang ginagawa sa ating bayan. Bumabagsak na. Naghihirap ng bayan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, unang taon nakaramdam tayo ng ginhawa. Anong ginhawa? Seguridad, economic. Pero kay Marcos, hanggang ngayon, ano ba naramdaman natin? Lumalakad tayo ng takot nung panahon ni Tatay. Panahon ni Duterte, naramdaman natin na safety tayo pag naglakad. Ngayon, hindi natin masabi. At mas lalong nakakatakot ngayon, ang lahat ng nagbabatiko sa gobyerno ay delikado. Sabi ko nga sa aking mga vlog, sa Makabayan Informative Channel at kay Pinoy Survivor, kay General Dado, ay nakalubog na ang aming 2 paa. Tinanggap na namin. Nung sundalo kami, 1 paa lang nakalubog. Ngayon 2 na. Dahil alam natin kung paano sila gumawa. So, ito, ginagawa natin ito, mga pangyayaring ito, ay para lang ma-aksyonan natin ang problema ng bansang Pilipinas. So, ngayon, mag-iba na ang mag-iba ng sitwasyon. Dahil nga, nanalo si President-elect Trump. Kaya, pero mayroon akong isyong ilalabas dyan. November 1, may umalis na barko ng Philippine government. Philippine government pumunta
sa dagat. Hindi ko alam kung sa West Philippines yun pumunta. Pero nung isang araw, muntik na tayong magkagera. Hindi nyo alam yan. Sinasabi ko, muntik na, dahil sundalo ako, paano kung pumatol yung yung Chinese Coast Guard? At nagsimula na tayo ng gera. Yari na. Kung natatandaan nyo, mayroon tayong narinig na isang US Navy retired major na the Philippines is a proxy war. Ginagamit ang Pilipinas para sa proxy war. Pero ngayon, hindi na mangyayari because of Trump. Siya na nga ang presidente. Pero paano kung nangyari nung November 6? Ang daming exercise na lugar ng tinatawag na exercise ng mga military doon pa ginawa talaga sa West Philippine Sea. At ang araw na yon, November 6, panahon ng counting ng US election. So, parang sadya, parang sabotan. Ano? Opinion ko po yan. Opinion ko. Nasa inyo na kung anong gusto nyo ipalabas. Pero bilang isang Pilipino na nagmahal sa bayan, opinion ko, nilalabas ko ang opinion ng bawat Pilipino. Nasa demokrasya tayong bansa, di ba? Nasa demokrasya tayo. Alam nyo, masakit.